Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Dahil nga bakasyon na at wala nang pasok sa eskwela ay back to vlogging na po ulit tayo. Kaninang umaga pag akyat ko dini sa aming babuyan ay agad ko na hong napansin na hindi na mapakali ring aming native na inahin. Sa aking pakiwari ay manganganak na ito ngayong araw mismo. Kung inyo pong natatandaan, dati ho ay pinapaanak ko lamang ere sa labas ng aming piggery. Dahil nga ho ere ay native na baboy ay hindi ko na ho siya masyadong binabantayan. Ang kaso nyo nga po lamang ay kapag siya'y nanganganak ay naiipit niya ang iba niyang biik. Kung minsan ho ba naman ay lagpas 10 ang kanyang nagiging anak. Ako nga ho ay natutuwa dahil kahit siya'y native hulaan ay sadyang napakadami ng kanyang nagiging anak. Yun nga lamang kahit marami ang kanyang nagiging biik ay hindi nga ho iyon nabubuhay lahat. Dahil kung minsan ay naiipit niya yung kanyang ibang anak dahil wala nga po siyang maayos na paanakan. Kaya naman naisip kong igawa siya ng maayos na paanakan dito mismo sa loob ng aming piggery. Total, wala rin naman yung iba naming inahin dahil yun nga ay nabenta na namin. Kung mapapansin niyo ho ay malaki ang tiyan ng aking native na inahin na ito. At ine-expect ko na makalagpas sa 10 ang kanyang magiging anak. Ilang sandali lamang ay humiga na siya at nag-uumpisa ng umiri. Isang senyalis na po ito na lalabas ang kanyang mga biik. Maya-maya pa ay nakita ko na ang ulo ng kanyang biik at ang kaso nga lamang ay hindi siya makalabas dahil sa nakaumang sa kahoy ang ari ng aking inahing baboy na ere. Kaya naman dali-dali ko nang tinulungan at hinila ang biik na nakasilip na dahil kung hindi ko ere hihilahin ay maaring masuffocate pa at yun ang maging dahilan para mamatay ang biik. Sa tagal ko na nga po nagpapaanak ng baboy ay ganun lagi ang parati kong ginagawa para mapabilis ang paglabas ng mga biik nang sa gayon ay hindi na masyadong mahirapan ang aking mga inahin. At pagkatapos lumabas ng mga biik ay hindi ko ito pinupunasan kaagad. Ito po ay dahil kapag ang native na baboy ang usapan ay kaiba ho ang way ko sa paghawak sa mga biik nito. Dahil kapag pinunasan ko po ang mga biik nere ay baka hindi na kilalanin ng kanyang inahin dahil mahalaga ho sa native na inahin na maamoy nila ang kanilang mga anak. Nung una ko po kasing pagpapaanak ng native na inahin ay pinunasan ko ang biik at naging ending ay ayaw iyon tanggapin ng kanyang inahin. Kapag inilalapit ko nga ito sa kanya ay kinakagat niya ito at naging dahilan iyon ng kanyang pagkamatay. Kaya naman naging aral na iyon sa akin at simula noon ay hindi ko na pinupunasan ang mga biik ng native kong baboy. At simula noon ay hindi na nga ako nagkaroon ng problema sa pagpapaanak ng aking mga inahing native. Isa sa mga kagandahan sa mga native na baboy ay hindi na nila kailangan ng mga injection o mga gamot kagaya na lamang ng iron at antibiotic dahil ang mga native na baboy ay sadyang malalakas na ang resistensya. Kung sa hybrid na inahin ay kailangan pang turukan ng pampahilab para mapabilis ang paglabas ng mga biik, dito sa mga native na baboy ay hindi na kailangan dahil ang garning inahin ay mabilis lamang ho itong manganak. Hindi na ito kailangan ng pampahilab dahil sunod-sunod laang ang paglabas ng mga biik nito. Maya-maya nga ho lamang ay tumayo ulit ang inahin. Normal lamang po iyan sa mga inahin na nanganganak dahil kung minsan ay hindi sila komportable sa kanilang mga pwesto. Kung kaya naman humahanap sila ng pwesto kung saan mas magiging komportable sila. Maigi na nga lamang at nakabantay ako sa kanya dahil kung hindi ay baka naipit ang kanyang mga biik doon sa pagtayo niya. Ilang saglit din lamang ay humiga na ulit siya nung mga oras na iyon at sunod-sunod na lumabas ang mga biik. Pinunasan ko lamang ang mga bibig ng biik para mas mabilis silang makahinga. Paulit-ulit ko lamang itong ginagawa hanggang sa matapos siyang manganak. At laking pasasalamat ko sa Diyos dahil pinayayaan niya ako ng 11 heads na piglets. Pero sa ganitong stage ay hindi pa po tayo nakakasiguro na mabubuhay silang lahat. Kung kaya naman, kinakailangan pa rin itong bantayan hanggang sa lumakas ang kanyang mga biik at ganito talaga sa mga ganitong negosyo dahil kinakailangan mo ng tiyaga nang sa ganon ay malaki ang posibilidad na ikaw ay umasenso. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood.